Good afternoon, Thursday. This is our daily episode 3203, 3204, and 3205. At magkakaroon ako ng live bukas, alas 8 hanggang alas 9 po. Yun. Kumuha muna tayo dito ng mga messages. Galing kay Universe. Okay. Una, fire. Pangalawa, keeper of secrets. And pangatlo, inner knowing. Okay. So, Miyerkules na Miyerkules nga talaga yung cards natin ngayon. Kasi, yung unang bumagsak is fire. Ibig sabihin, you have to be unstoppable sa lahat-lahat ng mga ano mo, no? Mga plano mo. Kung alam mo din naman yung plano mo is para sa kabutihan ng lahat, bakit hindi mo gawin, no? Bakit hindi mo harapin at bakit hindi mo harapin ng buong tapang, no? Kasi halimbawa, ikaw yung tipo ng tao na ang dami mong iniisip na puro negative. Pero ang alam mo lang is mahal mo yung tao, namimiss mo yung tao. Pero bakit pinipigilan mo ang sarili mo? Dahil ba yan sa natatakot ka kung ano sasabihin ng ibang tao? Natatakot ka kung ano gagawin nila? Natatakot ka ba kung marami kang mararanasan na hindi magandang sitwasyon sa buhay mo? Kasi may mga dahilan ang bawat isa sa atin, no? Yung pagiging vocal natin sa mga nararamdaman natin, nandoon yun, no? Pero may mga tao na hindi sila agad makapagsabi ng mga saloobin nila, nararamdaman nila dahil dito sa pangalawang baraha. Meron silang mga lihim na itinatago sa sarili nila na ayaw nilang malaman ng mga tao sa paligid, no? Siguro ito yung mga lihim na sa tingin nila, kapag nalaman, mas lalaki ang gulo. Kasi may ganong way of thinking. Pero yung ibang tao kasi, no, kung pinapatagal mo yung pag-amin sa katotohanan, palala ng palala ang problema. So, di ba parang sakit din siya sasabihin ng tao or ng doktor, sana habang maaga pa sinabi mo, sana naagapan. Sana hindi na tayo humantong sa ganito. Ganun dapat. Kasi alam mo, kung ikaw yung tipo ng tao na madaldal at may problema ka sa halimbawa sa relasyon mo, sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa live-in partner mo, sa best friend mo, sa pamilya mo, or sa kahit kanino, wag mo nang ikwento sa iba. Idiretso mo doon sa tao mismo, nakagalit mo, naiinisan mo, o yung tao na naging dahilan kung bakit ka may dinadamdam ngayon. Kasi, kung isi-share mo pa yun sa iba, palaki ng palaki, may dagdag bawas ang kwento. Di ba? So, kapag yung tao mismo, halimbawa, yung asawa mo, yung problema mo, yung asawa mo, halimbawa, ito, husband and wife, sasabihin ni husband sa wife na, pinagbigyan na kita, ilang beses na, ilang taon na kitang inintindi, pero hindi ka pa rin nagbago, ganyan ka pa rin. So, saan na tayo papupunta nito ngayon? Lagi tayong problemado dahil sa ugali mo, dahil hindi ka marunong humawak ng pera, dahil yung pera na dapat sa atin, minsan napupunta sa ibang tao, napupunta sa mga walang silbing bagay, di ba? May mga ganun. Kaya, minsan yung ibang tao, ito yung inner knowing dito. Panoorin, pakinggan, at i-share nyo sa mga tao na kailangan itong mapanood. Kasi merong mga tao na kapag alam mo, no, na hiniwalayan ka ng husband mo, or sabihin natin kahit hiniwalayan ka ng wife mo, either sa gender na yan, tapos alam mo na yung dahilan bakit ka iniwan is
hindi ka na niya gustong makasama dahil lahat ng pinaghirapan niya, pinagtrabahuan niya, winaldas mo. Yun na yun, inubos mo sa mga walang kwentang bagay. So, pag naghiwalay kayo, siyempre, yung inaalala mo is yung sasabihin ng ibang tao. Sa inner knowing, ayaw mo na lumabas na ikaw yung masama sa mata ng iba. Siyempre, yung gagawin mo, babaliktarin mo yung kwento. Sasabihin mo, minsan hindi lang baliktad, gagawa ka talaga ng panibagong kwento para yung taong umalis or nagpasyang hiwalayan ka, sabihin na hiniwalayan niya ako dahil may iba siya. 'Di ba? Di siyempre, yung tao naman, yun nandun sa iyo yung simpatsya. Hindi nila alam yung katotohanan, which is the inner knowing, na kaya ka iniwan dahil sa tinagal-tagal, no? Na pagbibigay niya sa'yo ng pera, sahod niya, pinagpaguran niya, wala kang nagawa, wala kang naipon, wala kang nabago. So, tatalikuran ka talaga, di ba? Kapag tinalikuran ka, ipapalabas mo na sila yung masama, ikaw yung mabuti. Pero deep inside, you know the real truth. You know your own secret na sinayang mo. Sinayang mo yung pagsasama ninyo, sinayang mo pinagpaguran niya, naghiwalay kayo, wala natira kasi inubos mo na eh. You know? So, habang maaga pa, you have to keep the fire burning. Huwag mong ikwento sa iba, diretso muna sa tao. No? Kung ikaw yung tipo ng tao na ma-pride at saka ma-ego, huwag mong asahan na yung walang kasalanan, yun pa ang luluhod sa'yo. Kasi hindi yun po pwede. Trespassing yun sa kalooban, di ba? So, kung alam mo na dumating man sa punto hihiwalayan ka dahil hindi ka nagbago, tanggapin mo. Huwag ka nang maglabas ng kung ano-anong salita. Huwag ka nang maglabas kasi nakikita ng Diyos, nakikita ng universe, at nakikita ng lahat na malapit sa'yo, na sa bawat panahon na tumatanggap ka ng padala niyang pera or whatever na mga support, winawaldas mo, hindi na pupunta sa tamang sitwasyon or tamang, halimbawa, pambili ng pagkain, pambayad ng bills, school, etc. Tapos yung ginawa mo, pinambili mo ng alak, nagsugal ka, napunta ka ng parlor, napunta ka ng ibang lugar, o saan ka napunta. And then, pagdating sa bahay, walang makain. Walang na-stock na pagkain, ang daming bayarin tambak. Tapos pagdating pa ng taong nagbigay sa'yo ng suporta, ipapabarangay pa talaga, di ba? So, nangyayari yan sa totoong buhay na maraming overseas na bago umalis, ang daming pangarap. Ganon din yung mga estudyante. Pagdating ng panahon, sasabihin sa magulang, ganito, ganyan. Tapos, kalagitnaan ng high school, nabuntis, nakabuntis, o di ba, nagbisyo, lahat na. So, wag mo nang pangarapin in advance. Gawin mo yung improvement mo sa araw-araw. Kasi yun lang yung nakikita mo eh. Halimbawa, Miyerkules ngayon. Natulog ka mamaya. O di harapin mo yung Huwebes. Pagkasunod naman, harapin mo yung Biyernes. Basta yung mahalaga, on a daily basis, may improvement ka. And then you have the lesson learned from the previous day. Wag yung buo. Kasi never mo nga kayang eto, pinaka-diretso. Hindi mo nga mabuo yung sarili mong pagkatao. Paano mo pa mabubuo ang future mo? Kasama ang taong pinakasalan mo or nilive-in mo, na boyfriend mo, o kahit ano. So, tanungin mo yung sarili mo, di ba? You have to get the point of getting your own self. You know yourself much better than other people. So, papaano ka papaniwalaan ng Diyos kung ikaw mismo nagsisinungaling sa sarili mo? Good afternoon! Special episode tayo right after this.